Madamo na ang natukhang, madamo na ang napriso, madamo na ang gintagaan sang warning. Pero mga abyan, natingala gid ako nga ang halin sa pagsugod sang programa sang aton presidente nga tukhang, wala pa gid ako natukhang. Nga aman, ikaw bala natukhang naman? Nga nga wala ka man natukhang. Amo ini mga abyan ang aton topiko nga pagabat-baton subong nga aga. Mayong aga sa tanan naton nga mga tigpalamati na naman sang aton nga programa, ang series sang Loud Cry in these last days. Mga utod aton padayonon ang aton nga pagtuon subong kag sa pagsugod mga abyan aton iduko aton nga mga ulo. Amay nga langit no diya ikaw sa katasan sa mga langit, amon itugyan sa imo amay ang amon pagtuon karon nga aga. Kabay pa amay tagaan mo kami sang kaligdong kag kaalam samtang kami padayon amay sa pagbatbat sa imong mga pulong. Kabay pa panalanginan mo man ang tanan nga nagapamati sini sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa pagpadayon mga abyan, aton nga review na naman ang aton nga topiko sa nangligad nga mga series. Loud Cry number 1, aton gin titulan ini tabi-tabi maagi kami. Kag ang aton Loud Cry numero 1, may tungod ini sa pagkahadlok sa Dios. Ukon kahadloki ang Dios halin sa pinadayag 14 versikulo 7. Ang mga punto nga aton gintun-an diri, aton gintun-an kagintudlo nga may ara Dios, nga kinanglan kilalahon naton ang Dios, nga ang pagkilala sa Dios amo ang pag-eksperyensya sa iyang kinaiya gahom kag grasya. Kag ang naka-eksperyensya lang ang makasugid nga kilala niya ang Diyos mga abyan. So amoy na ang aton una nga gintunan. Ikaduha nga loud cry mga abyan nga aton gintunan, aton ini gintaytulan purya gaba, purya buyag kag puwera usog. Ina mga abyan nakabase sa pinadayag 14 versikulo 7. Nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao. Busa mga abyan kinanglan nga atong isinggit ini kay ang takna sa paghukom nag-abot na. Kag sa sini nga topiko mga abyan aton gintun-an nga ang sala amo ang rason sang mga sala. Ang sala amo ang rason sang pagkamalaot. Ang tao tanan nga nabata diri sa kalibutan makasasala kag tungod sina ang tanan nakasala. Kay ang tanan nakasala, tanan nakabaton sang pagkamalaot kag kinanglan pagasentensyahan. Kag para masulbad ang ina nga sentensya o kung pagkamalaot, ang solusyon, way lain mga abyan, amo ang pagtuo kay Hesus. Ining pagkamalaot madula lamang kung ara na kita kay Kristo nga aton personal nga manluluwas. Ara na kita mga abyan sa loud cry number 3. Kag ang loud cry number 3 ini nakabase sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Tumana ang iyang mga sugo. Amo ini mga abyan ang kinahanglan isinggit sang mga Adventista, kinahanglan isinggit sang mga Kristiyano, kinahanglan isinggit sa mga katawhan sa Dios sining ulahing mga adlaw. Aton ini gintaytulan mga abyan uplan tukhang nga wala pa ako natukhang mga abyan. Ining tukhang mga utod, meaning tuk-tuk hangyo, amo ini ang programa sa aton nga presidente sa dira nga nagpungko, no? Ang aton presidente sa Pilipinas, ini amo ang paglibot, paghatag warning sa tanan nga mga drug users mga abyan. Okay, ang aton mga kapulisan, ang aton nga mga mayors, ang aton nga mga barangay captain naghiusa, okay, halin sa national government padulong sa local government, no, para i-implementa ining tukhang, okay. I believe nga madamo gid kamo makarelate kamo kung ano ining tukhang. Sabi pa sang news mga abyan, bilang ng mga bahay na nabisitahan ng Uplan Tukhang umabot na sa mahigit 7 milyon. Ayan po mga kapatid, no? Dito pa na siya, dugay na ni siya nga report, no? January 29, 2017 pa ni siya. So sa pagkakaroon siguro mga abyan, mas madamo pagid nga mga balay kag mas madamo pagid ang mga nabisitahan sa Uplan Tukhang.
Kag siling pa sa sini nga report mga abyan, umakyat na sa 1,000,000, 177,817 ang sumukong drug suspects. 79,338 ay mga drug pushers at 1,098,479 ay drug users. Amo na mga abyan ang uplan tukhang nga naitabo diri sa Pilipinas. Sa sobra milyon nga mga gintukhang mga abyan nga wala ako natukhang. Amo ini mga abyan ang aton tun-an karon. Ang tukhang mga abyan ini nakabase sa kasuguan sang Pilipinas. RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act, Laws of the Republic of the Philippines. Meaning mga abyan gin na himo ining isa ka tukhang para nga madakpan ang tanan nga mga nagsupak sining kasuguan. Kung wala ining kasuguan mga abyan, wala sing tukhang. Kung wala sing nagsupak sining nga kasuguan, wala man sing tukhangon mga abyan. So ini nga kasuguan mga abyan, isa lang ini sang mga kasuguan nga nakasulat sa aton Philippine government. Madamo nga klase sang kasuguan. Kadto ikaw sa Google, imo i-search ang kinds of law, madamo-damo nga makit-an nimo ang kasuguan. May procedural law, substantive law, civil law, commercial, mercantile law, labor law, fiscal law, martial law, automatic law, personal law, kag kung ano pagid nga mga law ang imong naibalaan. Idugang pagid naton mga abyan ang 12 laws of the universe. The law of divine oneness, the law of vibration, the law of action, the law of correspondence, the law of cause and effect, the law of compensation, the law of attraction, and so on, mga abyan. Kadamo-damo nga mga kasuguan. Sa kadamo sang kasuguan, mga abyan, si John Nance Garner naghambal, the trouble today is that we have too many laws. Yan. Kadamo-damo sa mga kasuguan. Kag tungod sini nga mga kasuguan, damo-damo naman ang mga natukhang, damo-damo naman ang nadakpan, kag damo man nga mga tao karon ang ara sa sulod sa prisuhan. Okay? Ang iban nga mga kasuguan, mga abyan, ginhimo sang tao. It could be, against human being. We could categorize them bad laws, and then pero madamo nga mga kasuguan nga para sa kamayuhan sang aton nga society, aton man ini matawag good laws. Mga utod sa magisgot kita sang kasuguan, may ara tatlo ka elemento. Una, ang lawmakers ang naghimo sang kasuguan. Ikaduha, ang nagapa-implementar sang kasuguan. Kag ikatatlo, ang naga-interpret sining kasuguan. No? Diri sa Pilipinas, mga abyan, may ara kita tatlo ka branches of government. Okay? Amo inang executive branch, legislative branch, judicial branch. Ang nagahimo sang kasuguan, amo ining mga legislative body, ining Senate, ang House of Representative. Ang naga-interpret sang aton kasuguan, amo ining judicial branch, ang mga Supreme Court, kag iban pa nga mga korte. Pero ang nagapa-implementa sining mga kasuguan, mga abyan, amo ang aton nga presidente, mga vice presidents, kag iyang mga cabinet members. Sa gingharian sang Dios, mga abyan, nga aton pagasudlan, sumala pa sa aton topiko nga kinahanglan magpaapin kita, magpaidalom kita sa gingharian sa Dios, magpaidalom kita sa kasuguan sang langit, no? Ang langit, mga abyan, may ara man mga kasuguan. Wala sang gingharian nga wala sing kasuguan. Siling pa sa Biblia sa Mateo 6 versikulo 9, magkari ang imong gingharian, matuman ang imo kabubuton diri sa duta, subong man sa langit. Mga biyan, ini nga teksto nagahambal sa aton nga may ara isa ka gingharian nga ara nakabase sa langit, kag ini nga mga gingharian kinanglan man tumanon sang tao nga ari diri sa lupa. Kung gusto ikaw masakop sa gingharian sa langit, tumanon nimo ini nga mga kasuguan samtang ari ka pa sa lupa.
Sino ang naghimo sini nga mga kasuguan? Isaias 33 versikulo 32, ang Ginoo gid mangin aton hari. Siya ang naghatag sang kasuguan. So mga abyan sa gingarian sa Dios, ang Dios amo ang naghimo sang kasuguan, siya man ang nagapa-implementar sang kasuguan, kag siya lang ang may katungod, no, nga mag-interpret sang sini nga kasuguan pinaagi sa iyang balaang kasulatan. Salmo 19 bersikulo 7 kag 10, ang kasuguan sang Ginoo hingpit ini. Ini masaligan, matarong, nagahatag ini sing bag-o nga kabuhi, kaalam kag kalipay. Praise God mga abyan, no? Nga ang kasuguan sang langit, hindi ini parehas sang kasuguan sa lupa. Nga sometimes it is being made subjectively, para sa kayuhan sang few people. Sang iban nga may mga interest. Nagapasalamat kita mga abyan kay may isa ka kasuguan. May isa ka gingarian nga ang iya kasuguan, nagahatag kabuhi, kaalam, kag kalipay. So kung gusto ta nga magmalipayon, gusto ta nga magmaalamon, gusto ta nga makaangkon sang kabuhi, hindi kita mahadlok sa kasuguan sang Dios. No, madamo karon ang nagawali nga wala na ang kasuguan sang Dios. Madamo karon ang nagawali nga ang kasuguan sang Dios ilisan na ni Kristo. Mga abyan, ini isa kapag patalang sining ulahing mga adlaw. Kinanglan ang mga katawhan sang Dios sining ulahing mga adlaw magasinggit sini, no, ila ini isugid mga abyan kay ang, pagtuman sang kasuguan sumala pa ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 12 versikulo 13, ini isa ka bug-os nga katungdanan sang tawo mga abyan. So ang tanan nga sulod kag magasaka sa gingarian sa Dios, kinanglan siya magatuman sa bug-os nga kasuguan, nga hingpit nga klase sang kasuguan, kay ini amo ang katungdanan sang tao. Mga biyan, aton padayunon sa pagklaro ang aton pagtuon, nga ang pagtuman sang sugo, hindi ini makaluwas. We are sometimes being bombarded, nga kita nga nagatuman sang sugo, nagatuman kita sang sugo para maluwas. No. Ang aton pagtulunan klaro katama ini, ang pagtuman sang sugo hindi makaluwas. Mayara pamangkot, do you want to go to heaven? Okay? Simply trust in being justified by the blood of Christ by faith alone. Amo na siya ang aton nga gintudlo sa nangligad mga abyan. Pinaagi lang gid sa grasya ni Kristo kita maluwas. Hindi kita makatuman sang sugo pinaagi sa aton kaugalingon lamang. Sa Old Testament lang mga abyan, perti kadamo nga mga kasuguan. May ara 613 laws tanan. Sa New Testament mga abyan, may ara 1,050 ka mga kasuguan. So, kung imo ini mga abyan listahon, kag hambalon mo isa-isahon nimo ini, wala ka pa nakaabot sa kasuguan 100. Nasupak mo na liwat ang kasuguan number 1. Mga abyan, ang pagtuman sang sugo, hindi ini amo ang makaluwas. Sa Biblia, mga abyan, kinahanglan aton man i-categorize ang sugo. No? Kay ang kasuguan nga iban, hindi ini para sa aton. May mga kasuguan sa Biblia nga para lang sa mga Israelites sa una. So, aton tun-an ang mga kinds of laws in the Bible. Una, may ginatawag nga mga ceremonial laws. Ang ceremonial laws, mga abyan, amo ini ang mga kasuguan may tungod sa paghalad-halad, may tungod ini siya, kasuguan ini may tungod sa tuli, mga abyan. Kasuguan ini may tungod sa mga rituals nga sa diin ang tanan nga rituals nga ini nagalantaw kag nagatudlo sa aton may tungod sa buluhaton ni Jesus Christ sa umulabot. Okay, sa ministry ni Jesus Christ. Kag tanan nga mga rituals nga ini, mga abyan, natuman na sa dira nga si Jesus Christ gilansang sa cross. Parehas sang paghalad sang karnero, no? Si Jesus Christ amo ang last nga karnero nga ginhalad. May mga civil laws man nga ara sa Biblia, mga abyan, mga kasuguan sa lupa, mga kasuguan sa nasyon, no? In which some of them na hindi applicable sa aton kay nga aman may ara man kitaya kaugalingon naton nga mga
civil laws. May ara man kita kagulingon naton nga mga kasuguan sa aton panggobyerno. Pero may kasuguan sa Biblia mga abyan ginatawag ini moral laws. Ining moral laws amo ining napulo kasugo nga ginhatag sang Dios didto kay Moses. Ining moral laws mga abyan amo ini ang kasuguan nga sa diin nagareflektar sang relasyon sang tawo halin sa Dios, okay, kag iyang relasyon sa iyang isig katawo. Meaning ang kasuguan nga ini has a vertical element, okay, and a horizontal element nga kung supakon nimo ini, okay, maapektuhan ang imong relasyon sa Dios kag maapektuhan man ang imong relasyon sa imong isig katawo. Now, sa gihambal ko na mga utod, madamo subong ang nagawali nga wala na sang kasuguan. Amo ini ang mga pagpatalang sining ulahing nga mga adlaw muna nga kinahanglan magwali gid kita sini mga utod. Siling pa nila wala na ang sugo. So kung wala na ang sugo ining napulo ka sugo mga biyan, baliktadon naton ini, no? Tan-awon naton kung pwede na ba ini. Tan-awon naton kung hindi bala maapektuhan ang aton relasyon sa Dios sa unang first four nga mga sugo. Una, magbaton ka sa Dios-Dios. Magsimba ka sa mga larawan. Pasipalahi ang ngalan ni Jesus. Magsimba ka sa bisan ano nga adlaw. Kung wala na ang kasuguan, mga abyan, ini bala magadulong sa imo sa hingpit nga relasyon kay Jesus Christ. How about sa imong relasyon sa imong isig katao? Hindi pagtahura imo amay kag imo iloy. Pwede na magpatay, pwede na mangawat, pwede na manapaw, magtinikal ka, magkaibog ka. So ari mga utod, kung wala na ining mga sugo, paano na lang ang aton relasyon sa aton isig katao? Paano na lang ang aton relasyon sa Dios? O sa mga abyan, hindi kita magpati sa mga pagpangwali sining ulahing mga adlaw kay ini isa lamang kapag patalang. Kung maghambal ang isa ka magwawali, wala na ang sugo. Kung may ara iglesia o kung may ara man isa ka organisasyon nga nagawali nga wala na ang sugo para lang sa mga tao sa Old Testament, mga biyan, hindi matuod tungod kay ang napulo ka sugo, mga biyan, moral law ini. Okay, nagahisgot ini sang karakter sang Dios kag karakter sang tawo nga sa diin nagasunod sa gingharian sang Dios, mga abyan. So kung isa kabakak, ano ang tuod, mga abyan? Sa Mateo 5 versikulo 17 ang Biblia nagambal, hindi kamo maghuna-huna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan, kundi sa pagtuman ini. Si Kristo, mga abyan, amo ang aton nga ehemplo sa pagtuman sang kasuguan. Samtang ari siya diri sa lupa, wala siya naghambal, gindula na ang napulo kasugo. Samtang ari siya sa lupa, wala siya naghambal nga wala na sing kasuguan. Kay gani, mga abyan, kung imutun-an ang Biblia, ang kasuguan kag ang Biblia nga ginagamit ni Jesus Christ amo ang Old Testament sa ilang panahon. Busa, mga abyan, hindi tuod nga wala na ang napulo kasugo kay bisan si Kristo nagtuman niini. Pagpatalang numero 2, mga abyan. Siling pa nila, wala na ang napulo kasugo, dalawa na lang ang sugo. Ano inang dalawa kasugo? Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios, kag higugmaa ang imong isig katao. Gugma sa Dios na lang, kag gugma sa tao. Ina bala, mga abyan, tuod? Well, partly tinuod ina, mga abyan, pero kung maghambal ikaw nga wala ang napulo kasugo, hindi ina matuod. Kay nganuman, ang siling sang Mateo 22 versikulo 40, sa sining duha ka mga sugo, okay, napasad ang bug-os nga kasuguan nga ginsulat ni Moises kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. Meaning to say, wala gindula ang mga kasuguan sa panahon ni Moises, particularly ining moral law, mga abyan. Wala gindula ang kasuguan sa panahon sang mga propeta. Kay gani ini ginpasad sa dalawa. Okay? Meaning, ang dalawa nga ini, amo ina, mga abyan, ang summary, okay, sang napulo kasugo. Okay? So, aton gin-divide ang napulo kasugo sa
dalawa, the first four, amo ini mga abyan ang numero 1 kag ang numero 2 amo ining kasuguan 5 to 10. Ano ining kasuguan numero 1? Tanan ini, okay, kasuguan may tungod sa paghigugma naton sa Dios. Yan mga utod, no? Ang kasuguan nga hindi ka magbaton sang lain nga Dios, ang kasuguan nga hindi mo pasipalahan ang Dios, ang pangalan sang Dios, ang kasuguan nga kinahanglan simbahon mo ang Dios sa tinuod nga adlaw, ina mga biyan kasuguan para okay nagapainchindi kag magasugid nga imo ginhigugma ang Dios. Kung hindi mo pagkawaton ang kwarta sa imong isig ka tawo, okay, hindi mo pagkuhaon ang iya asawa, hindi ka manapaw, hindi ka manikal, hindi ka magkaibog, tahuron mo ang imo amay kag imong iloy, amo ina mga abyan ang karakteristik sa isa ka tawo nga nagahigugma sa iyang isig ka tawo. Busa dira sa una napasad ang pagigugma sa Dios, kag sa ikaduha napasad ang paghigugma sa tao. Sa Salmo 19 bersikulo 7 kag 10 ang Biblia nagambal, ang kasuguan sang Ginoo hingpit, masaligan, matarong, nagahatag ini sang bag-o nga kabuhi, kaalam kag kalipay. Busa mga abyan, kung ang kasuguan sang Dios makahatag sang bag-o nga kabuhi, kaalam kag kalipay, nga ang iwali man naton nga wala na ang kasuguan sang Dios nga ginhatag sang Dios dito kay Moses, amo inang napulo kasugo mga abyan. Makaangkon lamang ikaw sang tinuod nga kalipay mga utod kung imo sundon ang napulo kasugo nga ginhatag sang Dios didto kay Moses. Siling ni Jesus Christ, kung ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Mga biyan, ini nga teksto nagasugid, naghambal, nga ang pagigugma kay Jesus Christ, amo ina mga abyan, ang pagtuo dira sa iyang grasya. Amo ina ang makaluwas. Ang pagtuman sang sugo, magsunod ini, mga abyan. So ang nagahigugma kay Jesus Christ, mga utod, klaro sa teksto, ang teksto nagambal, ang nagahigugma kay Jesus Christ, amo ang mga tao nga nagatuman sang sugo sang Dios. Kag ang wala nagahigugma sang Dios, amo ini ang nagasupak sang sugo sang Dios. Klaro-klaro ini mga abyan, no? Nga ang tao nga hindi gusto magsunod sa kasuguan sang Dios, siya wala nahigugma sa Dios. Mas gihinigugma niya ang iyang kaugalingon, mga abyan. Apan kung nahigugma ikaw sa Dios, andam ka sa pagtuman sang iyang mga sugo. Kung wala ikaw nahigugma kay Jesus Christ, mga abyan, kaginsupak mo ang iyang kasuguan, ara ikaw sa idalom sang kasuguan, sumala pa sa gihambal ni Pablo. Karon nakahibalo kita nga ang bug-os nga kasuguan para lamang sa mga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Kung ang Espiritu nagatoy-toy sa inyo, ti indi kamo sa idalom sang kasuguan. So klaro mga abyan, ang ara sa idalom sang kasuguan para sa mga makasasala. Apan kung ikaw ara kay Kristo kag ikaw ginatuytuyan sang balaan nga Espiritu, hindi ikaw idalom sa kasuguan. Ano bala ang buluhaton sang kasuguan sa imong kinabuhi? Ang kasuguan, sumala pa sa Roma 3:20, amo ang nagatuytoy sa imo para imo makilala ang sala. Parehas ina siya sang salamin, mga abyan. Nga para makita nimo nga may buling ang imong itsura, kinanglan mangispiyo ka. So kinanglan ang tao magalantaw sa kasuguan para makita niya nga siya may sala, mga utod. So ang tao nga nakasala, mga abyan, maglantaw siya sa kasuguan sang Dios. Kag sa dira nga siya nakaibalo na, kag nakilala niya na, nabalaan niya na nga may ara siya sala. Ang iya buhaton, okay, sumala sa aton gintun-an sa nangligad nga topiko, kinanglan magtuad siya sa iya sala, magtuo siya kag maghinulsol didto kay Jesus Christ, kay ang grasya ni Jesus Christ amo lang ang makatabon sa iya kag makaluwas sa iya para makaangkon siya sa bag-o nga kinabuhi. Ara mga abyan ang proseso. Hindi
ang sugo, ang pagtuman sa sugo ang makaluwas, pero hindi ikaw makahimo sa paghinulsol, pagtuad sa imong mga sala, hindi ikaw matabunan sang grasya kung hindi mo kilalahon ang imong sala, kag hindi mo makilala ang imong sala kung wala ang kasuguan. Amo ina mga abyan, ang ginhambal ni Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 4, nga si Kristo amo ang katapusan sang kasuguan. Kaysa dira nga ara ka na kay Kristo mga abyan, wala na, hindi na ikaw pagalagson sang kasuguan. Wala na sang itudlo nga sala ang kasuguan, mga utod. Okay? Ang imong buhaton, magalakat ka na upod kay Kristo, kay si Kristo kag ang kasuguan, mga utod, isa. Ang kasuguan amo ang karakter sang Dios. Ang pagtuman, pagigugma sa Dios kag pag-igugma sa imong isig katawo amo ina ang kinaiya nga gusto sang Dios nga isuksok para sa iya nga mga katawhan. Amo ina mga abyan nga kung ara na kita kay Kristo, ginsukluban na kita sa iyang grasya, ginsukluban na kita sa iyang pagkamatarong, wala na sang bawal. Kay ang trabaho sang kasuguan mga abyan, amo ang pagbawal sa tao. Kung maghimo ka sing hindi maayo supak sa kasuguan, mahambal ang kasuguan, oy, bawal na. So kada magsupak sa kasuguan, may bawal para sa imo. So ang kasuguan para lang sa mga nagasupak sang kasuguan sang Dios. Ang bawal para sa mga nagasupak. Amo ina mga abyan ang rason, no, nga wala ako natukhang. Ano ang kasuguan? Hindi ka maggamit sang droga, hindi ka magbaligya sang droga. Amo ina ang kasuguan. Pero kay wala man ako nagabaligya kang nagagamit sang droga, sa aton pa ang bawal hindi para sa akon mga abyan. Parehas lang na mga abyan sang isa ka kasuguan, no, sa pader nga imo makita hindi ka mangihi diri. Now karon ako nga wala nagapangihi dira, ina nga kasuguan hindi ina para sa akon. Hindi ang bawal dira, bawal mangihi diri, hindi ina para sa akon kay wala ako iya nagapangihi. Parehas man ina kung ang doktor mamangkot sa imo. Okay, nagakaon ka bala sang baboy, nagainom ka bala. Pag maghambal ka, wala. Ang doktor hindi magsulat dito sa iya prescription nga bawal magkaon sang baboy ha, bawal mag-inom ha. Sa aton pa, kung wala ka nangadaan, nagakaon kag nagainom sina, ang bawal hindi para sa imo. Ang tukhang hindi para sa mga ara na kay Kristo. Ang tukhang mga abyan para sa mga ara pa sa idalom sang kasuguan. Para sa mga tao nga wala pa sa pagkamatarong. So ano karon ang pamangkot? Magpakasala bala kita kay hindi na kita sa idalom sang kasuguan? Kundi sa idalom na kita sang grasya sang Dios? Siling sa Biblia, hindi man. Kay nga naman may ara man nagatudlo subong mga utod nga, sa dira nga ara na ikaw sa grasya ni Kristo, maluwas ka na. Pwede ka na maluwas bisan ano ang imo buhaton. Pwede ka na maluwas. Hindi ka na makasala liwat kay nga maluwas ka na. Mga biyan ina isa man kapag patalang sini ulahi nga mga adlaw. Kay kung ara na ikaw kay Jesus Christ, kinahanglan magpabilin ikaw nga magtubo dira kay Jesus Christ. That is why we need Jesus Christ all the time, mga abyan. Si Jesus Christ lang gid ang aton nga tabon, okay, ang sagang para nga kita makahimo sa pagtuman perfectly sang kasuguan sa Dios. Hindi ikaw ang nagasunod sa sugo sa Dios actually. Siling sang Galatia 2 versikulo 20, I am crucified with Christ, therefore I am no longer live. Si Kristo na amo ang nagakabuhi sa akon. So amo ina mga abyan ang pagtuman sang kasuguan sang Dios. Hindi actually ikaw, hindi actually imo
okay, nga kabubuton ang nagatuman kung hindi ini si Kristo nga ara sa imong kinabuhi. Apan sa dira nga magbiya ikaw kay Kristo, mga abyan. Magbiya ikaw kay Kristo, then magabalik ikaw sa state nga ikaw makasala liwat. Kay ang sala, sumala pa sa 1 Juan 3:4, amo man ang pagsupak sa kasuguan. Sa aton pa mangabyan, sa dira nga nagbiya ikaw kay Kristo, nagsupak ka naman sa kabubuton ni Kristo. Kag tungod sina ikaw nakasala, kag didto mag-function liwat ang kasuguan sa imong kinabuhi, kag ang kasuguan maghambal may bawal o bawal na naman, okay, tungod kay nagbalik ka sa imong dati nga pagkatao, mga so sa dira nga magbiya ka kay Kristo, ikaw makasala. May bawal na naman, mga abyan. Kay again ang trabaho sang kasuguan amo ang pagbawal sa imo, pagkondem sa imo, pagtudlo sa imo kung ano ang sala nga imong nahimo. Kag again, don't worry. Okay? Balik lang kay Kristo, no? Balik lang kay Kristo. Sa dira nga ikaw makasala, ituad lang liwat kay Kristo ang imong sala. Kag si Kristo andam, no, nga magadawat sa imo all the time. Yes, mga abyan. Sining ulahing mga adlaw, ang mga nagapaabot kag nagatuman sang mga kasuguan sang Dios, amo ang ginatawag nga mga matutom dira kay Jesus Christ. Yes. Klaro-klaro ini, mga abyan. Paano kita maging matutom dira kay Jesus Christ? Kita kinanglan magatuman sang iya nga kabubuton, o sang iya nga mga sugo, alipayon nga nagasunod sa iya. Kay ini amo ang pagkamatutom dira kay Kristo, mga abyan. Ang Dios gusto nga sa iya nga pagbalik, iya masapwan ang iya nga mga tao, masapwan niya ang mga katawhan nga nagatuman sa iyang kabubuton diri sa lupa, ang iyaging harian diri sa lupa, para sila andam na dalon dito sa gingharian nga gintigana sang Dios para sa tanan nga mga matarong. Padayon, mga abyan, paghulat kay Jesus Christ nga nagahimo sang iyang kabubuton. Sa katapusan, mga abyan, ang istorya sa isa ka edo nga amo si Hachiko nagapabilin sa history sang Japan. Si Hachiko, mga abyan, ginhimuan sang statwa didto sa higad sang train station sa Japan. Ano ang nahitabo sa istorya? Si Hachiko, mga abyan, isa ka edo nga faithful kaayo sa iyang amo. Kung ano ang imando sa iyang amo, sunod si Hachiko, kag loyal kaayo siya, mga abyan. One day, nagkadto ang iyang amo sa trabaho. Nagsakay sa train, ginhatod ni Hachiko. Hangtod, mga abyan, nagpuli siya Chico. Pagkahapon kay ang iyang kustumbre sugaton niya ang iyang amo didto gyapon sa train. Nabtan na lang siya gabi, mga abyan, why sing amo nga nanaog. Nabtan siya buwas why si mana why tungod kay ang iya nga amo, mga abyan, sumala pa sa istorya. Gin atake sa kasing-kasing samtang siya ara sa iya nga trabaho, kag gindala ini sa ospital kag napatay, mga abyan. So siya Chico, wala gid siya kabalo kung ano ang naitabo sa iyang amo. Nagapabilin lang siya nga nagapaabot dito sa train station. Sumala pa sa mga nakakita sini eyewitness sini nga istorya. Ha? Siya Chico, mga abyan, wala sing gana magkaon. Pakauno nila wala sing gana magkaon. Sini man na siya nga didto nga naghulat, wala gihapon nagpaabot. Hangtod, mga abyan, laktudon na itong istorya, siya Chico napatay na lang dira lapit sa train station. Napatay siya nga nagapaabot, matinumanon nga nagapaabot sa iyang amo, mga abyan. If Hachiko is loyal, mga abyan, nga isa kaido sa iyang amo, tungod kay iyang gihigugma ang iyang amo,
pwede man kita, mga abyan, maging loyal kay Jesus Christ. Kung si Jesus Christ naghambal sa aton, if you love me, keep my commandments, then we can also be loyal to Jesus Christ while waiting for His soon return. Kinahanglan lang naton magpalapit dira sa iya kada adlaw. Kinahanglan lang naton ang grasya ni Jesus Christ nga amo ang magatabon sa aton. Nga pinaagi sini mga abyan kita makahimo sa pagsunod kung anuman ang kabubuton sa Dios sa aton nga kinabuhi. Ina mga abyan, isa kadako nga kasiguruhan nga kung magaabot na ang panahon sang paghukom, magaabot na nga ang tao hukman sa silot, sunugon sa kalayo mga abyan, sigurado ko ikaw kag ako hilway. Karon nga panahon mga abyan, nagsugod na ang tukhanganay. I believe that Jesus Christ is going, visiting every individual sa iyang record dito sa langit. Aton inatun-an sa sunod nga mga tupiko mga abyan. Pero sa dira nga ginatukhang mga abyan ang tao, kabay pa, hindi kita masapwan nga nagasupak sa iyang kasuguan. Kag hindi kita malista dira sa mga natukhang mga abyan. Apan kung kita man ara pa, sa kalibutan, kung kita man kinahanglan tukhangon mga abyan, kinahanglan mag-surrender kita kay Jesus Christ with all our hearts. Magpalista kita dira sa iya. Kag kita andam sa sunod kung anuman ang patakaran sang tukhang sa gingharian sa Dios para kita mga abyan mahilway sa panahon nga silutan na ang tanan nga masapwan, nga nagagamit kag nagasupak mga abyan sang kasuguan sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa aton tanan samtang kita magapadayon sa pagpaabot nga nagatuman sang kasuguan sa Dios. Malapit na lang ang Dios magabalik. Andam na bala kita nga magabalhin didto sa gingharian nga gintiganan niya para sa aton tanan. Amo ini mga abyan ang akong buhi nga pag-ampo. Magapangamuyo kita. Amay nga langit no nyari kaw sa kaitasan sa mga langit. Ari amo na naman natun-an mga abyan ang isa kaimportante nga pagtulunan nga kinahanglan iwali sa imong katawhan sining ulahi nga mga adlaw. Nga kinahanglan isinggit nga ang katungdanan sa tao amo ang pagtuman sang kasuguan. Nga ang kasuguan amo ang magadulong sa amon sa kalipay nga wala sing katapusan. Kabay pa amay kami nga tanan nga nagapamati sini makaangkon sining saad nga imong ginatigana para sa amon tanan. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Siya mo kayap sa langit tinunan, gisugod niya, panlakaw ka mo, isang yawang pulong ko, karon ato siya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mobalik siya. Dini sa kalibutan, kuhaon og larinon ang nagtuman. Bisan tama yung taong biay-biayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyong sa Dios aton nga palabihon, daghan kalisdanan at
siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon ato siya dito sa kalangitan, naganda magpuloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang natuman. Busa tumanunta ang tanang sugon niya samtang may panahon pa. Ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ako siya dito sa kalangitan, naganda magpuloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang natuman. Karon ato siya dito sa